Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nagbago nga ba yung ugali ng amo ko simula nung nagpaalam ako na aalis na ako dito sa kanila. So guys, hindi, ganun pa din. Thanks God, kasi yun yung kinakatakot ko na ayoko talaga na magpaalam kasi nga baka magbago yung ugali nila, so mimangot, papahirapan ako, ganyan. Pero ang galing, hindi ganyan yung nangyari sa akin. Parang proud na proud sila ba na nagawa ko. Ayan. So, ngayong araw na hindi umuwi yung amo ko, hindi siya kumain dito sa bahay. So, madali ako or mabilis akong matapos sa trabaho ko. So, natutulog ako. Ayan, ng 2 p.m. Ayan. So, pagising ko, sinabihan niya ako, nag-message siya sa akin na hindi siya uuwi. So, pumunta kami sinundo ko yung bata, tapos pumunta kami sa park, naglaro kami doon. Tapos nakita na naman ako ng kapatid ng amo kong lalaki. So, siguro matagal na siyang nakatingin or hindi ko alam. Basta nagulat ako. Alam ko kasi pag yung tao tumitingin sa akin, parang nararamdaman ko na may tumitingin sa akin ba. Tapos pag ganun ko, nakita ko siya. Tapos nung una, parang familiar lang yung mukha. Hindi ko siya maaninag kasi nga malabo yung paningin ko. Tapos nagganon siya sa akin. So ibig sabihin, siya yung kapatid ng amo kong lalaki. Hindi ko lang alam kung matagal niya na kami tinitingnan ng bata. Kung binidyuhan niya kami o pinicture. Kasi yung ginagawa namin ng bata is naghahabulan kaming dalawa. So hinaharangan ko yung daanan niya. So yun, nagtatawanan kaming dalawa. Tapos biglang pag uwi ko, nandun may mga pagkain na binili yung amo ko, may mga nilinis ako, tapos may 2 biscuit na Nutella na nakalagay dun sa gilid. Tapos nagulat ako, inabot niya sa akin yung isa nung paglabas niya. Sabi ko, ay, sa park pala, nung naglaro kami, merong malalaking pack ng biscuit, yung isang pack talaga, binibigay ng matanda. Ang dami niyang dala, siguro 2 trolley. Yan, tapos binibigyan niya yung mga bata. Tapos yung alaga ko, inutusan ko kumuha ng isa. Tapos nilagay na namin sa bag. Naglaro kami. Yung ibang bata guys, alam niyo yung mga bata dito sa Hong Kong, hindi mga patay gutom. Alam niyo yung binigyan sila. Tapos kinuha lang nila, iniwan lang sa park, hindi binuksan, ganyan. Tapos yung iba is umayaw talaga, hindi ayaw. Talagang tinuturo ng nanay sa kanila na huwag silang kumuha or humingi ng pagkain. Yung alaga ko lang, dati ayaw din ito kumuha ng pagkain kung may nagbibigay. Ako lang yung nagsasabi, kunin mo, kunin mo. Parang patay gutom ba? Tapos, edi kinuha ng alaga ko. Nung naglalaro kami sa park, sa taas, yung sa slide, nakakita uli siya ng isa na iniwan. Tapos sabi niya, Jen, hulog ko dyan sa'yo, ipaslide ko, kunin mo. Adi, nakadalawa na kami, malalaki pa naman. Iuwi ko ngayon ng Pinas kasi hindi ko naman kakainin. Ang expire niya is 2027 pa. Tapos, yun, nilagay ko sa bag. Tapos pag uwi, nabot sa akin ng amo ko yung Nutella na biscuit. Sabi ko sa kanya nung una. Tapos yung bata, nakatanga ba, parang nagsiselos. Tapos binigyan din siya ng amo ko. Nagpasalamat kami pareho. Tapos binalik ko sa amo ko yung biscuit na binigay niya. Sabi ko, ay ma'am, wag na pala. Meron pala kaming biscuit na nakuha doon. 2. Tapos pinakita ko sa kanila. Kaso hindi nga pwede kay Emma kasi nga may mani. Allergy kasi ito sa mani yung bata. So, sabi niya, pero sa'yo na yan. Subukan mo, baka masarap yan. At least, bibili tayo uli pagka masarap. Binigyan niya ako. So, guys, hindi nagbago yung pakikisama nila. Tapos, proud na proud siyang ikwento sa kapatid niya, sa mama niya, sa parents ng amo kong lalaki, kahit kanino, kinukwento niya na yun nga, alis na daw ako kasi alam niyo yung tuwang-tuwa sila, parang ang akala nyo, pero inggit na inggit sila sa mga Amerika, kasi parang feeling nila ng lugar na yan, para sa kanila, sobrang genuine ng lugar na yan, gustong gusto nila makapunta dyan, so parang, wow, magtatrabaho ka doon, sabing ganun. Wow, magiging permanente ka na doon. Parang naiinggit sila. Alam niyo yung ganun na Kasi parang basta iba. Kaya kinukwento niya ako. Tapos, ayun,
hindi nagbago yung ano ng pakikisama nilang lahat. Ganun pa din, medyo malungkot nga lang talaga yung amo kong babae. Bye Jen, ganun siya parate. Hindi katulad bye Jen, dati ganun siya. Ngayon parang malungkot na siya maganyan kasi nga ano, siguro naalala niya na alis na ako. And yung iba kasing katulong guys, iba yung trato. Yung kapatid nitong amo ko, malala yung trato niya sa katulong niya nung nagpaalam na umalis. Hanggang sa muntikan ng ma-hold sa immigration kasi lumagpas na ng ilang tawag nito, ilang araw bago siya pinauwi. Kasi hindi siya yung nagpasa ng break contract sa immigration. Yung amo niya, yung pinapasa niya. Ngayon hindi. Pinasa pala ng amo niya kaagad, hindi niya alam. Muntik na siyang mag-over talaga. Kaya ang ginawa niya, lumuwas siya, nagpunta siya ng Macau para doon siya umalis. Para nung nalaman niyang hindi pala, pinasa na pala matagal na yung niya, yung application. So, yung break contract. So, yun. Tapos nagbago yung ugali, ganyan, nagiging wala na bugnutin, ganyan. Pero sa akin hindi nagbago yung amo ko. Ganun pa din. Kasi nakikita niya na ganun pa din yung ugali ko. Kasi sinusulit ko na lang yung natitira na na mga araw na kasama ko sila. Tapos yung bata, parati kaming naglalaro. Ngayong gabi nga alas 12 na kami natapos kasi naglaro kami ng naglaro ang dalawa. Tapos sabi ng nanay, tama na yan, tigil na, matulog na. Tapos biglang sabi ng bata, day off naman ni Jen bukas eh. Hanggang umabot kami ng alas 12. Tapos, yun, ano pa ba yung yung amo kong lalaki, ganun pa rin. Mahilig lang siya sabi na, ay, mamimiss mo yung mga pagkain dito sa sa Hong Kong. Sa isip-isip ko, paano ko mamimiss? Puro kinakain ko, sardinas lang naman. Parang, anong mamimiss ko? Yung KFC? Parang, so sabi ko, magluluto na lang ako doon. Yung mga pagkain na kinaingitan kong na kinakain nila, lulutuin ko yan ng para sa akin, para sa sarili ko sa sunod, by faith, ganyan. So, ayun lang. And guys, nakakuha ako sa basurahan. Ang laki niya. Ayan. So, ayan na, sobrang laki. Siya, ayan, octopus ba to? Ewan ko, to character. Sobrang laki niya, ayan. Iniisip ko pa naman na, meron kasi akong isang stuffed toys din yan sa taas. Mario naman siya, pahaba siya, nakuha ko din yun sa basurahan. Niisip ko iuwi yun. Pero nung nakita ko to kanina sa basurahan, marami to sila. May malaki pa dito, duck. Pato. Ayan, so hindi ko kinuha yung pato. Ito yung kinuha ko. Tapos may malaking car. Hindi ko kinuha yung car, pero nanginayang ako. Gusto ko siyang balikan, kaso nasarado ko na yung pinto ba. Magtataka yung amo ko kung bakit lumabas uli ako. Kaya hindi ko na binalikan pa, kasi nasarado ko na yung pinto. Pero gusto ko sana kunin. Tapos may malaking kahon na, ang ganda, yung tawag nito, wood na kahon. Tinitignan ko. Hindi ko nga lang mabitbit kasi nga mahirap na ngayon yung storage kasi hindi katulad dati na nandito lang sa Shamshui po. Ngayon kailangan ko pang pumunta ng Central. So ito lang yung mabitbit ko kasi yung yung pamangkin ko, yung teddy bear ko doon nabigay ng ex ko sa akin na ang laki din, parang kalahati ata ng katawan ko, Blue Magic. So, hindi kasi ako nakakatulog ng walang teddy bear. Parang naghahanap yung pa ako. Yung iba hindi nakakatulog pag walang kulambo. Ako hindi nakakatulog pag wala to. Mahirap matulog. Inaabot ako ng alas 3. Naghahanap ako ng pwedeng matsandalan ng pa ako. So, hinihingi niya sa akin yun. Nag-aagaw kami kasi pag wala ako, kinukuha niya. Kanya na lang daw muna. Tapos kinukuha ni mamang nilalabhan kasi nga sabi ni mamang, hanapin yan ni ate mo, ate kasi tawag sa akin, ate mo pag uwi, pag nasira yan patay ka, kaya tinatago. Tapos parati niyang inuungot sa akin yan kada tumawag na akin na lang yung teddy bear. So ngayon nung nakita ko to, parang tuwang-tuwa ako kasi ang tagal niyang hiningi sa akin yung teddy bear, tapos nabigay ko na. Nung nakaraan kasi yung bit-bit ko maliit lang yun, 'di ba? Yung parang kasing laki lang ng mukha ko. Ito ilang doble bang laki nito sa mukha ko. Ayan. So, at least, I'm so happy na nakuha ko to. So, imbis na yung box na kukunin ko is maliit lang, magiging malaki na lang na box kasi ilalagay ko to. Hindi ko iiwan to. Ayan. So, ay,
thanks God, natapos ko na yung 1 linggo na nakakapagpaalam ako sa amo ko. Ano na lang yung natira, 4 na linggo na lang bago ako makaalis. Diyos ko Lord, sana ano naman, alam niyo yun, sana madaliin na yung araw. Parang umihina na yung katawan ko dito, nagiging ano na, sakitin na ako, sipunin lahat-lahat. Tapos parang mahihimatay na ako, nangihina na talaga ako, nararamdaman ko na yung katawan ko, nasagad na yung resistensya niya. So, yun, share ko lang sa inyo na sana kayo din, may ano kasi ako, kaibigan ako, si Din, nanonood din siya ng video ko. Siya yung parati kong ka-meet kapag day off ko, tapos pupunta siya dito ng Siyam Siyaipo. So, yung kanya, nung sinabi niya na hindi na siya magre-renew, nagbago yung ugali ng amo niya hanggang sa isang beses pinagbintangan siya na kumuha ng alahas, tas pinatawag pa yung pulis. Buti walang nakuha sa gamit niya na kung anong mga gamit-gamit. Ayan, so at least wala, ligtas siya. Pero yung iba, ay nako, talaga, grabe yung mga ginagawa. Kaya thankful ako na kahit nag-break ako ng contract is hindi nagbago yung pakikisama. Sana magtuloy-tuloy. As long as inaalagaan ko yung bata, ka-close ko yung bata, malapit ako sa katotohanan. Tapos nakita kami ng amo ko na nagsasayaw kaming dalawa ng bata. Nag-iikot-ikot yung bata, tapos ako din. Tapos tawa ng tawa yung amo ko. Sabi niya, saan mo nakuha yan? Sabi niya, sa teacher niya daw. Tapos yung bata marunong ng mag-kung fu, mag-karate, ayan. Tapos sasayaw siya ng Indian. So, hindi na siya mahihain katulad dati. Yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin kasi nga pinapalabas ko yung talent ng bata. Kasi ako din ako nahiya sa harap ng bata. Sumasayaw ako, kumakanta ako. So, yun, na-develop ng bata yung niya. Siguro pag alis ko doon, mag-a-adjust na naman sila kasi magiging tahimik na naman tong bata. Tsaka hindi na rin nagsasalita na ng English. Yun yung mag-a-adjust uli sila. So, thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.